So sa lahat po naman ng mga DDS, ang Supreme Court po ay nag-order para daw po maobliga ang Presidente ng Pilipinas na Physical and mental examination ng utos nga ng Korte okay, Suprema. ang Supreme Court po ay nag-order sa Malacanang kay Executive Secretary Recto kasama, di ba, sa mga respondents sa tanggapan ng Pangulo na sagutin yung petisyon para daw po maobliga ang Presidente ng Pilipinas na dumaan sa follicle test. Opo, drug test. Ngayon mga kapatid, ito muna kasi 6:25 na po ang ating tamang oras. Kami po ay maghahatid na po ng ating mga balita. Pinakahuli lang pong report sa gitnang silangan, si Donald nag-extend daw po ng ceasefire. Alright, bagamat ang Iran may duda na naman. Alam niyo yun, kumbaga nawala na po yung pundasyon na trust, yung tiwala sa isa't isa. Nagdududa ang magkabilang panig sa magkabilang panig. Anong pinakahuling balita, girl? Eto nga po mga kapatid, sinabi nga po ni US President Donald Trump na palalawigin po ng United States ang ceasefire sa Iran hanggang sa makapaghain po ang Tehran ng pinakabagong proposal nito na may mga kondisyon para tuluyan na pong matigil ang digmaan na nangyayari po dyan ngayon sa gitnang silangan. Bukas pa rin ang pinto ng diplomasya, yan po ang ibig sabihin niyan. Ganun pa man, sinabi rin ni Trump na mananatili pa rin po ang naval blockade ng Amerika sa mga daungan ng Iran at iginiit naman ng Iran na ang blockade na ito ay paglabag sa ceasefire at parang pagpapakita ng Amerika na hindi po talaga sila seryoso dun sa usapang pangkapayapaan na gusto po nilang mangyari. Samantala mga kapatid, sa post po ni Donald Trump mismo, doon po niya inihayag na palalawigin niya nga po itong ceasefire. Ilang oras po bago matapos kahapon yung 2 weeks po na unang ceasefire na idineklara nila. Lumabas po ang anunsyong ito matapos nga pong maantala. Supposedly dapat may biyahe si Vice President J.D. Vance dyan po sa Pakistan, pero hindi nga po ito natuloy. Ikalawang round na po sana ito dahil walang paramdam ang Iran kung sila po ay magpapadala ng delegates nila dyan po sa Pakistan. Pero kahit na may balita na palalawigin ni Donald Trump ito pong ceasefire, tumaas pa rin po ang presyo ng langis kahapon mga kapatid at bumaba din po yung mga pangunahing stock market sa Europa, maging ang stock market po sa Asia. Gumalaw din po, bumaba din po yan. Okay, so mga kapatid, brace for impact pa din po tayo dahil ngayon we are still sa stage ng uncertainty dito po sa gulo sa gitnang silangan. Kaya ngayon po sa mga nasa tourism industry, brace for impact din. Matindi po itong impact nito sa biyahe ng mga kahit na po local tourists sa iba't ibang tourist destination po sa ating bansa. Yan po ngayon ang sitwasyon. But definitely nga po, di ho ba, tayo po naman, tayong lahat, no? Wala ho naman tayong magagawa. Ikaw, Ro, may magagawa ka ba? Gising ka pa rin ng umaga. Hindi ba? Direct Joey, may magagawa ka ba? Wala din. Gising ka pa rin ng maaga. Patuloy po tayong magtrabaho ng tapat. After all, pasalamat po tayo, may mga trabaho pa po tayo. Amen. Akala ko naman, patuloy po tayong magtrabaho para may panlaman po sila sa kanilang mga maleta. Ikaw talaga, baby girl. Ay, sorry, naalala ko kasi yung maleta Oo. Well, si Martin, mga kapatid, ay yun nga, nagbigay po ng kanyang pahayag at ang iba nananawagan sa kanya, Mr. Former Speaker Martin, kung talagang ikaw gusto ng kung ikaw talagang maraming nalalaman at gusto mo na talagang tumulong sa bayan, gusto mo nang, if you wanna come clean, ika nga po, sabihin mo na nalalaman mo. Ngayon pa lang. Oo. And face the consequences. Face everything. Tama? Kasi po, kahapon, nung isang araw, meron siyang mga paramdam, may parinig, na para baga sinasabihan niya na, Kasin, hello? Tama, hindi ako papayag na ako lang ang ilibing dito. You know what I'm saying? So, yun po ang panawagan ng iba para mas maging kapani-paniwala. Kasi mahirap po yung naiipit ka na ng husto, tsaka ka lang magsasabi ng kung ano-ano. Hindi po ba? Yun po yun So, yun po ang panawagan ng iba. Bagamat, mga kapatid, si Secretary, Biyahe ba ang pangalan? Biyahe? Kasi babiyahe. Babiyahe sino? Ng DOJ ba ito? Sorry, Biado? Oo.
So, Papalit-palit kasi, palipat-lipat sino mga sekretary anong pangalan? natin sa Secretary DOJ ba? DOJ, oo. Oo. Frederick, Frederick, Viado o Viaje? Viado. so- Oo, si Frederick, DOJ Secretary Frederick pero may Viado. biyahe na apelyido, di ba? Oo. Viado. Kasi babiyahe siya, kaya naisip Bumiyahe mo na. biyahe. O, bumiyahe na. Papunta Opo. nga po ng Prague. Ng Prague. Oo. Alright. Sabi po ni former speaker, disturbing daw po yung balita na mayroon daw pong gustong kumausap kay Saldi para magkaroon ng narrative na mukhang siya ang ididiin. Na siya itatapon sa ilalim ng bus. Yeah, di ba? Throw it under the bus. Yun, Oo. okay. Anyway, sige po. So, sa lahat din po naman ng mga DDS, ang Supreme Court po ay nag-order sa Malacanang kay Executive Secretary Recto, kasama, di ba, sa mga respondents, sa tanggapan ng Pangulo na sagutin yung petisyon para daw po maobliga ang Presidente ng Pilipinas na dumaan sa follicle test. Opo, drug test. Yan po ang balita din kahapon.